So ito ngayon mga boss yung gagawin natin. Toyota Land Cruiser 1HD FT engine. Papalit tayo ng valve cover gasket at mag-adjust tayo ng valve clearance. Straight 6 engine. So ang gagawin natin mga ka-mechanics is two-way rotational method lang yung gagawin natin para makasave tayo sa time sa pag-adjust ng valve clearance nito. So ito muna unahin natin. Kailangan lang naka-top dead center yung number 1 piston bago tayo mag-start na mag-adjust sa mga valves tulad nito na pinapakita ko sa inyo. Yan yung mga i-adjust natin pagkatapos na ma-top dead center yung number 1 piston natin. So right, umpisahan na natin to. Let's go. 0.17 to 23 mm sa inlet, tapos sa exhaust natin is 47 to 53 at cold, yun ang nakalagay sa service procedure. So yan ang susundin natin mga boss. Ayan. So kung mapapasin nyo mga boss, itong ating number 1 cylinder is ang laki ng clearance. Ayan o, yan ang i-adjust natin na valve. Ang laki, kita yung play nya. Yan, ang laki. So right. So yung inlet valve natin mga ka-mechanics, ang allowed nan is 0.17 to 0.23 mm ang allowable clearance na pwede natin magamit, pero ang pinili ko dyan is yung 0.20 mm. Palagay ko yan yung okay na adjustment nya. So yan ang gagamitin natin, at yan nga yung gagawin natin una dyan sa intake valve natin. So ayan na, umpisa na natin luwagan yan para may adjust natin yung kanyang valve clearance. Alright, so ang gagawin nyo lang dyan mga ka-mechanics is luluwagan nyo lang yung kanyang adjuster hanggang sa maging free play na yung ating valve stem, tapos tsaka nyo i-adjust yung saktong clearance nga yung sa 0.20 mm na ginamit ko dyan para hindi tayo malito. Ayan. At sa ating exhaust valve naman is yung for 0.47 to 0.53 mm. Yan ang para sa exhaust naman. So para hindi tayo magkalito-lito sa gagamitin nating pero ang ginamit ko dyan is yung 0.50 naman yung pinili ko sa inlet exhaust valve natin na pinang-adjust. Okay. So pagkatapos yung ma-feel na okay na yung kanyang clearance, yung may kagat na siya pag sa filler gauge, higpitan nyo muna yung nasa taas na yan, yung valve stem na yan, bago nyo higpitan yung secondary na screw nya nasa baba, yung papunta rin sa isang valve. Yan, kung makikita nyo yan, hinihigpitan ko na yan yung nasa baba, pagkatapos kong unahing higpitan yung nasa taas na screw ng valve natin. So that's it. So pagkatapos natin i-adjust yung intake valve ng number 1 na piston natin, sunod naman natin dyan na i-adjust is yung kanyang exhaust valve. Yan, kung makikita nyo, niluluwagan ko na yung kanyang mga screw. Ang gagawin namin natin yan is 0.47 mm to 0.53 mm. Yan, kung makikita nyo, ina-adjust ko na yung kanyang exhaust valve. Alright.
Ito yung next natin i-adjust mga boss. Yan, exhaust, yan, tsaka ito 1, 2, 3, tapos intake isa, dalawa, tatlo, 1, 2, 3. Alright, for exhaust, yan tayo. So dito naman tayo ngayon. Next naman dito tayo ngayon. Ito, exhaust ito. Tugan natin ito. Right. So andito na tayo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dito tayo. Yan. Ito ang i-adjust natin ulit, exhaust. Kung makikita nyo, malaki. So ito ulit i-adjust natin. Ulit.
Alright. So ito na siya mga boss, yung ginawa natin. Ayan, maandar na siya. Alright, ayos. Ang daming oil leaks. Ayan, oil leaks ang underneath. So lilinisan natin yan, bubugahan natin. So, linis na mga boss. Grabe oh. Tuwang-tuwa yung customer nito. Linis na, di ba? Wala na. Ito na mga boss. Linis na. Di ba? Tuwang-tuwa yung customer ngayon nito. So that's it for today's vlog mga boss. Ayan, natapos na ang ating ginawa. Nilinisan na rin natin yung mga leaking nya, yung inugasan natin carwash. Ayan, carwash boy. Yun nga yung ginawa natin na nagpalit tayo ng ng valve cover gasket, tapos nag-adjust rin tayo ng kanyang valve clearance. Yun nga, straight 6 na makina diesel, 1 HD FTE. Patibay na makina yan dito. Gustong gusto nila sa Australia. Yan yung paborito nilang makina kasi reliable engine nga daw, sabi nila. At mahal nga yan, mahal yung makina na yan. So yun lang mga boss, sana may natutunan kayo sa iba binahagi kong video na naman sa araw na ito. At huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa ating channel, sa ating Facebook page. Yung name ko doon ay JR Flores, at yun nga yung YouTube channel natin is JKit TV. So yun lang mga boss, subscribe kayo sa aking channel. And see you on my next vlog. Bye bye.